So guys, pakinggan naman natin itong pahayag ni Attorney Mike Operario patungkol po ito kay Boying at kay Junvic kasi kamakailan mayroon silang binanggit na sinusuhulan daw sila ng 1 bilyon, 1 billion pesos mga kababayan. So kaso ang problema, ayaw naman nilang sabihin kung sino yung gustong manuhol sa kanila. Dapat kasuhan nila kung sino yon, 'di ba? Nasa kapangyarihan sila mga kababayan, 'di ba? Sabi nga ni Kong Pulong, kung hindi daw nila tinanggap, hindi daw tinanggap kasi mayaman na daw sila mga kababayan. Kasi dahil sa mga nakurakot daw ayon kay Kong Pulong Duterte. So ngayon naman pakinggan natin na itong pahayag ni Attorney Mike Operario. Sabi niya dito, sino ang sinungaling? Si Boying, si Junvic, o parehos sila? So pakinggan natin mga kababayan, sabay-sabay nating panoorin ito. Itong bagong upload ni Attorney Mike Operario. Ito na po. Isang makulimlim na araw sa inyong lahat. Medyo madilim pa po dito sa isla ng Boracay dahil may paparating na bagyo. Pero tingin ko hindi ito kasing kulimlim ng kung ano nangyayari sa politika natin sa Pilipinas sa kasalukuyan. Kamakailan lamang ay nagbigay ng pahayag itong si Boying Remulla na itinatanggi niya ang pahayag ng kanyang kapatid si Jonvic Remulla tungkol doon sa alok daw na 1 bilyong piso para sa kanilang magkapatid. Ibig sabihin, 1 bilyon sila. Na para sinasabi niya hindi ito totoo dahil wala naman daw actual na offer. Yun ay ayon sa kanya. Pero napakalabo ng kanyang paliwanag. Pero yung kay Jonvic Remulla, nung mas nauna nitong pinahayag, talagang detalyado siya at sinasabi niya na meron talagang nag-alok para sa kanya at sa kanyang kapatid. Ukol dito sa flood control, sinabi pa niya kung taga saan yung supposedly contractor na ito. Ang tanong ng marami, kung alam mo pala na yan ay ino-offeran ka ng bribe at ikaw ay DILG Secretary, ang kapatid mo ay Ombudsman at dating Secretary of Justice, bakit hindi nyo hinuli yung nag-aalok na yan? Tama. Yun na nga eh. Si Congressman Leviste, nung siya ay inalok ng kapareho na amount, sinet up niya agad yung tao na to at naglian na ito ay hinuli. Matapos lamang mag-alok ng 3 milyon yata ang inaalok. Sa iyo, 1 bilyon ang inaalok. Ikaw ay DILG Secretary. At pupunta ka sa taong bayan, magsusumbong ka na para ikaw ay bayani na tinanggihan mo ito. Ang duty mo ng panahon na yon ay hindi tanggihan lang yung alok, kundi hulihin siya sapagkat nung panahon na yan na kayo ay inaalok, may nagaganap ng krimen ng bribery. So bakit hindi mo mabanggit ngayon ang pangalan ng kung sinong nag-alok? At bakit kay Marcos ka magsusumbong? Bakit hindi mo gawan ito immediately ng aksyon bilang DILG Secretary? At kung pakikinggan nyo naman yung pahayag niya, muli, sabi niya, tinanggihan ito ng kanyang kapatid at parang dismayado daw na sinasabi, yan lang ba ang halaga natin sa kanila? Napakababa na talaga ng tingin nila sa atin. Ano ba sinasabi mo? Nabababaan ka sa presyo o gusto mo ng mas mataas? Ang importante dito, dahil sa conflicting accounts ng magkapatid na ito, isa sa kanila ang nagsisinungaling. Hindi pwedeng magtagpo at magtugma ang kwento ni Boying Remulla at kanyang kapatid na si Jonvic Remulla, sapagkat malayong-malayo at magkaiba siya sa mga importanteng aspeto kung paano naganap ito. Sa aking sapantaha, mas kapanipaniwala ang kwento ni Jonvic Remulla na totoo na mayroong nag-alok. Hindi ako naniniwala sa kwento ni Boying Remulla na wala naman daw talagang actual offer. Nadulas na lang talaga itong si Jonvic at akala niya ay sumisikat pa sila at nagpapasikat sila sa pagtanggi doon sa pera. Kaparehong-kapareho po ito kung matatandaan ninyo nung inaresto nila si Rodrigo Duterte. Si Jonvic Remulla din ang lumabas sa media at nagmamalaki pa na kinukwento sa interview kay Pinky Web na sila ang nagplano. Hindi daw talaga sinama ang media at binanggit niya pa kung sino-sino mga nagsipagplano. Siguro matapos naman siyang mapayuhan ng kanyang kapatid
Sa Senado, nung inimbestiga na siya, binawi niya na ito. At sinabi niya wala naman ng plano. Bagamat malinaw na nadinig ng sambayan ng Pilipino sa interview na sila ang nagplano sa pag-aresto ni Rodrigo Duterte. Ganon-ganon din na nangyayari dito. Napasubo itong si John Vic Remulla, siguro dahil na rin sa kagustuhan na makapagpasikat, akala niya nagiging bida siya. Hindi niya kinonsultan yung kanyang kapatid sa kanyang sasabihin. Ang gusto na lamang ay makapagpasikat na kunyari mga bida na tumanggi sa offer ng bribery. At ang tanong na lang dyan, kung totoo ang sinasabi ni John Vic Remulla na kinokontra ng kanyang kapatid, totoo kaya na tinanggihan? Or kung tinanggihan man, anong dahilan tinanggihan? Dahil ba sa ito ay masyadong mababa? O nagkaroon ba ng sumunod na offer na mas malaki? Ang mahalaga nito dahil dito sa mga conflicting accounts ng magkapatid na ito, who are two of the highest government officials in the Republic of the Philippines at the moment, lahat na ngayon ng mga kwento nila ay nagiging kaduda-duda na sa sambayan ng Pilipino. Again, babalik tayo. Tungkol saan ang pinag-uusapan natin dito? You guessed it right. Flood control pa rin. At dyan, patuloy na iikot ang sarswela ng ating republika hanggang sa pagtatapos ng administrasyon na ito. Pero marunong na ang taong bayan. Immediately na i-point out na agad ng mga mamamayan kung ano ang kalokohan dito sa sinasabi nila. Ang tanong ng marami, sinong nagsisinungaling? Si John Vic ba? O si Boying? O pareho sila? Pag-isipan natin yan. Patuloy tayong mag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. So ayun mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito no sa pahayag po ni Attorney Mike Operario. So 'di ba mga kababayan, yung mga binanggit nila no, yung tao hindi na rin naniniwala pati dito sa comment section no. Basahin natin na sabi dito. Parehas sila, same feathers flock together. Ayan sabi ni Wanderlust Wanderer. Relaya Sayon, Chaco Elemento. Sabi, parehas daw. Ayan, parehas. Pichi Pitch. Amitis Ferrero Bahas. Mula umpisa si John Vic laging nadudulas ng pananalita. Pansin nyo na ni Shy goodness in him na bigla na lang lumalabas. Totoo mga kababayan kasi 'di ba may interview siya kay Pinky Web. Sabi nila nung pinaplanong dalhin si former President Duterte, nabanggit niya doon sa interview na ilan silang nagplano si PBBM, siya, si Boying, si Defense Secretary, pati si Anyo kasama mga kababayan. Yun yung mga binanggit niya. So may interview yun. At nabanggit niya mismo, no? At maraming nakapanood nun. Tapos bigla niyang binawi na hindi daw totoo mga kababayan. Pati si BBM kasi sinama niya din doon na sila ang nagplano para dalhin si former President Duterte sa dahig sa ICC mga kababayan. So matindi po mga kababayan no, itong si John Vic na talagang pati ang tao ay hindi na naniniwala sa kanila, pati dito kay Boying. So patunay lang na grabe talaga yung nangyayaring corruption sa Pilipinas. So yung trust ng tao sa kanila ay parang wala na mga kababayan. Parang pinagtatawanan na lang sila. Kahit saang departamento, mapa DPWH man, pati sa Kongreso, pati Malacanang, pinagtatawanan mga kababayan. Kasi walang nangyayari sa investigasyon nila about sa flood control. Talagang walang nakikitang
maayos na plataporma, mga kababayan, yung taong bayan sa administrasyon ni BBM. Bagkus pa doon, yung trust rating niya bagsak at mas tumataas yung trust rating ni Bibi Sara Duterte. Ang kinakatakot nitong mga kababayan dahil sa pagdating po ng 2028 kung sakaling maging presidente si Bibi Sara Duterte, lagot itong mga to. Yari talaga ito, mga kababayan. Talagang gaganti ito si BP Sara. Lalo na matindi yung ginawa nila kay former President Duterte. Gaganti siya sa mga kababayan, sa mga ito lang, pero sa mga proyekto itutuloy pa rin yan ni BP Sara Duterte. May kita natin yung mga proyekto katulad ng ginawa ng kanyang ama na si former President Duterte. 'Di ba? Nung umupo siya, akala natin walang magagawang mga proyekto, akala natin sa bibig lang yung mga sinabi niya, pero ginawa niya, mga kababayan, yung mga sinabi niya ay talagang nakita natin yung mga infrastructure na magaganda ng panahon ni former President Duterte. Kaya yan rin ang gagawin ni BP Sara Duterte kung sakaling siya yung magiging presidente ng Pilipinas sa darating na 2028. So, ayun mga kababayan, mag-comment po kayo ano masasabi nyo dito sa pahayag po ni Attorney Mike Operario. So, sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.